awitan, mga special songs, at higit sa lahat mga testimonies na nagpapatunay na ikaw ang Diyos na buhay at siyang makapangyarihan sa lahat. Kaya sa oras na ito, Lord, patuloy kami sasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Dalangin namin, Lord, sa pagbubukas namin ng iyong mga salita, ikaw nawa ang siyang magpahayag at muli mong buksan ang aming mga pangunawa. Sapagkat naniniwala kami, ikaw ang siyang tagapagbigay ng kapahayagan sa bawat isa. Hayaan mong mawibuli kami na may kagalakan na nag-umabong sa aming mga puso. Ama, sa iyo pagpilig ka katiwala ang mga oras na ito ng aming gawain. Pagpalain mo kami lahat. Sa pangalan ng Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Okay, so babasa tayo sa Book of Hebrews. Chapter 12. Verse 2. Okay, isang mixing sulatan. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Amen. Sa Tagalog, subukan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus. Yun po yung pag-uusapan natin, yung tungkol sa krus. Na ni walang bahala ang kahihiyan at tungkol sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Pwede na po tayo makaupo. God bless you po sa inyo lahat. Amen. Nangungusap po tayo sa kahalagahan ng cross na binataan ng ating Panginoon. Pero sabi nga doon, binataan niya na may kagalakan. Amen. At dahil doon ay umupo siya sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Ilan ba sa atin ang nais na sumunod sa kinalalagyan ng ating Panginoon? Amen. Nandun siya ngayon. Sabi nga nag-meditate siya ngayon sa kanan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Na kung saan ay yun ay naging kaloob ng ating Panginoon sa Kanya. Na siya ay malagay sa ganong kalagayan. Isa sa pinakamataas sa kalagayan. Amen. Na kung saan ay hangad din naman ang ating Panginoon na kung saan siya nandoon, duroon din tayo. Di ba sabi niya yan, Book of John? Sabi ni Lord, kung saan ako nandoon, gusto ko nandoon din kayo. Sapagkat sa tahanan ng aking Ama ay maraming mansyon. Amen. Kaya mga kapatid, unawain natin o sikapin natin na marating natin yung kanyang kinalalagyan. At ang sabi naman nating Panginoon, okay, mag-alala, bibigyan ko kayo ng paraan o daan kung saan ako nandoon, may maparoon din kayo. Actually, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. At walang makakaparoon sa maliban sa Kanya. Kaya mga kapatid, napakahalaga na makita natin ang kahalagahan ng paglilingkod sa ating Panginoon dahil sa patuloy na pagsunod natin sa Kanya. Amen. Hindi magtatagal kung saan siya nandoon ay makakarating din tayo. Amen. Okay, so pagbati muli sa pangalan ng ating Panginoong Kristo at ako'y nagpapasalamat unang-una sa ating Panginoon na pinagpala tayo kahapon sa ating church anniversary. Pangilan taon niya, Pastor? 23 years. No? Praise the Lord. Nung ma-ordain ako, ay nung kababago ko lang ma-ordain sa Tagaytay, si Pastor Gary naman ay kagagraduate lang kay Pastor Well. At naalala ko pa nung bago pa lang ako nagpapastor sa Tagaytay, so kami ay 24 years. No? 24 years na kami sa ministry. At so kung babalikan natin ang nakaraan, kung kayo ay 23, kami ay 24. So, isang taon pa lang pala ako noon sa pastoring nung makadalaw si Pastor Gary sa aming simbahan. At meron siya karanasan doon na hindi niya malilimutan
Dahil after na siya ay ma-disciple ni Pastor Ruel, after ng Mystery Expo, tapos nagkaroon ng discipling. So, ang unang sapa kagad ni Pastor Gary, na hindi pa niya inaasahan yun. Gulat na gulat siya dahil pagdating nila Pastor Ruel doon, prayer meeting namin yan, di ba? Prayer meeting namin, at andun si Pastor Ruel, inaasahan ko si Pastor Ruel ang preacher kasi syempre siya yung elder natin, siya yung mentor natin, siya yung pastor ko. At natutuwa kami noong time na yun na dinalaw kami ni Pastor Ruel, kasama niya si Pastor Gary at iba pa. May mga kasama pa kayo mga brothers. Brother Riel yata, kasama rin noong time na yun. At iba pang mga minister ni Pastor Ruel. So, in-expect ko talaga si Pastor Ruel ang preacher namin. Pero nung malapit ng tawagin ng mga ngaral, binulungan niya na ako, sabi niya si Brother Gary ang tawagin. Hindi ko naman kilala si Pastor Gary. So, dahil sinabi ni Pastor Ruel, si Brother Gary tawagin. So, dahil doon ay utos ni Pastor Ruel, Brother Gary, ikaw daw ang preacher. Kaya, si Pastor Gary, dahil sa in the first place, dapat bago ka tumayo sa pulpito, nakapagbasa ka, nakapag-consecrate ka. Pero si Pastor Gary po, sa unang pagkakataon siya yung makatayo sa pulpito na may manonood na Bride of Christ, na-surprise talaga. Sinasabi niya sa amin ng araw na yun talagang, hindi ko alam kung sasabihin ko. At sa biyaya naman ng ating Panginoon, ang Diyos naman natin, laging nandyan, laging nakaalalay, laging nakasuporta. Amen. So, nung gabi na yon ay naranasan si Brother Gary, ang isang karanasan na doon lang niya naranasan. Amen. Kaya salamat sa Panginoon at naging daan yun para maging kaibigan kami at manatili sa isip ko na merong Brother Gary na nandito sa Kabikulan. Amen. Kaya salamat sa Panginoon at hanggang ngayon ay nagdudugtong yung ating daan, no, sa biyaya ng ating Panginoon. Actually, amen. Actually, before pa magkaroon ng bagyo o baha, kami nila Sister Edna, nagpaplano na talaga pupunta rito. At hindi ko lang alam bakit hindi matuloy-tuloy. At pinapagalitan na ako ng asawa ko. Sabi niya, ang Nabwa, Bicol, ay magandang nadadalaw din. Napapasyalan. Sabi ko, naman matagal na natin pinag-uusapan niya, pinagpaplanoan. Pero hindi ko alam bakit hindi matuloy-tuloy. At kami nila Pastor Boy, nagpaplano rin. Mga kapastoran sa Parting Rizal ay nag-uusap-usap kami. Dalawin natin ang mga kapatiran sa Bicol. Pero hindi talaga pinahintulot ni Lord hanggang sa ito na nga, dumating na yung Christine. Sabi ko, siguro ito na yung magandang pagkataon para madalaw ang mga kapatiran. So, yun nga, meron sana kami dalang mga second hand na damit. Pero nung nakahanda na kami, biglang sinalubong naman kami ng bagyong Pepito. Papunta na sana kami noon, ready na kami. Yung sasakyan ni Barry Michael ay nire-ready na namin at naghahanda na kami papunta rito. Kaya lang, sabi ng balita, ang bagyong darating pagkatapos ng krisis ay Pepito, signal number 5. Sabi ko, ano ba yan? Talagang hindi mangyari ang mga plano. So, yan, tinawagan ko na si Pastor Gary. Sabi ko, Pastor Gary, mukhang hindi pa kalooban ni Lord na ako'y makarating niyan dahil ito, may paparating tayong bagyo at kayo uli ang tinutumbok ng bagyo. Sabi ng Pag-asa, pwedeng tumama ulit dyan sa lugar nyo. So baka maging pabigat pa kami, baka tumama ang signal number 5, tapos nandiyan kami, ialagayin nyo pa kami. Kaya sabi ko, baka siguro sa ibang pagkakataon na lang. No? So yun pala, ang inahanda ni Lord ay isang special event. Magkakasama-sama tayo sa isang church anniversary. Amen? Kaya napakadakila talaga ng ating Panginoon. Siya talaga nagpaplano ng lahat ng bagay. Amen? Siya ang nag-aakta, siya ang gumagawa. Kaya ako, ang practice ko ngayon, Pastor Gary, maghintay kung ano kalooban ni Lord. Oo, mahirap yung nakikipag-unahan sa plano ng Panginoon. Minsan, pag nakipag-unahan tayo sa plano ng Panginoon, kabiguan lang na nasa unahan.
Pero kung matututo tayo maghintay at magtiis at i-discern kung ano ang kalooban ni Lord sa buhay natin, amen, magiging tama ang buhay natin at magiging mapayapa at puro pagpapala ang sa atin ay naghihintay. Kaya sa akin po, yan po practice. Ang hintayin ko kung anong kalooban ng ating Panginoon. At my prayer, sana lahat tayo, yan ang maging practice natin this coming 2025. No, huwag tayong mag-alala. Minsan dumarating tayo talaga sa mga testing and trials. O trials and testing para subukin ang ating pananampalataya. Amen. Part po yan ng ating buhay Kristyano. At hindi po pwede hindi tayo dadaan dyan. Dahil may nag-aabang sa atin ang dakilang karangalan. Amen. Ano yung karangalan na yun na hinihintay natin? Ang maupo sa kanan ni Kristo. Dakila yun. Sabi gano'n, maghahari ang nobya ng 1,000 years kasama si Kristo. Kaya hindi po pwede na ang maghahari kasama ni Kristo, hindi po pwede hindi ka dadaan sa pagsubok. Ite-testing ka talaga ni Lord, huhubugin ni Lord, bawat kaisipan mo, bawat himay ng iyong katawan, puso at isip at kaluluwa, huhubugin ni Lord lahat yan. Dahil walang papasok doon na anak na arogante. Wala. Di kung arogante tayo rito, dito ka huhubugin ni Lord. Kaya walang tigil yan. Araw at gabi, puno tayo ng pagsubok. Araw at gabi, katatapos lang ng pagsubok, may pagsubok na naman. Katatapos lang ng pagsubok, may pagsubok na naman. Amen. At ipagpasalamat natin kung puro tayo pagsubok. Kasi sabi gano'n, kayo ay itinulad sa ginto. At ang ginto, bago mo mapakinang, bago mo mapalabas ang totoong pagkaginto niya, idadara niya sa apoy. Kaya walang Kristyano, walang pagsubok. Dahil itinulad, pananampalataya daw natin ay itinulad sa ginto na dinadarang sa apoy, pagkatapos idarang sa apoy, pupukpukin pa. Di ba? So kung gano'n, hanggat hindi nagre-reflect ang larawan ng ating Panginoong Kristo doon sa ginto, hindi titigil si Lord. Amen? Kaya huwag tayo mapagod, mga kapatid. Lakasan yung loob nyo. Pagsubok lang yan, sabi niya. Testing lang yan. Pag-mold ni Lord sa bawat isa para umabot tayo sa kanyang kasangkalan. Kung walang pagsubok, walang overcoming. Ang ganda ng title natin. The Overcomer. Tapos, sabi nga sa baba, the overcomer is heir of all things. Magmamana ka ba ng isang kaharian kung hindi mo alam patakbuhin yung kaharian? Kaya nadaan ka sa maraming pag-aaral at pagsubok. No, kaya salamat sa Panginoon dahil sa mga pagsubok na yan ay lalo naman tayong tumitibay. Sabi ni Lord, huwag kayo mag-alala, hindi ko kayo bibigyan ng pagsubok na hindi nyo kaya. Kaya dumating yan, kaya mo yan. Amen. Amen. At wala tayong patotoo kung walang pagsubok. Diba? Kaya purihin ng Panginoon sa mga narinig nating patotoo na dakila ang ating Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan at hindi niya tayo pinagkukulang sa lahat ng ating mga pangangailangan. Okay, salamat ulit, Pastor Gary, sa pangalawang pagkakataon na ako ay mabigyan ng opportunity na makapangaral sa umagang ito para sa Nobya ni Cristo dito sa Church ng Overcomer sa Nabua. Amen. So, ang topic natin is about the cross. Mystery of the cross. Hallelujah. Mystery of the cross. At gusto kong bigyan ito ng subtopic na self-denial. Amen. Mystery of the cross. Anong meron doon sa cross? Amen. At pag nalaman natin kung ano ang cross, hallelujah, matututunan natin o malalaman natin ang kahalagahan ng self-denial. Yan ang isa sa pinakamahirap gawin dito sa buhay na ito sa ibabaw ng lupa. Ang tanggihan mo ang sarili mo. Ang talikuran mo, lahat ng iyong pangarap, lahat ng iyong ambisyon, lahat ng iyong karera, lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Hallelujah. Yan ang isa sa pinakamahirap. Ang talikuran mo yan
at sumunod ka kay Kristo. Kahit Kristiyano na ang mga tao, minsan, kung hindi nila mauunawaan ang kahalagahan ng pagsunod kay Kristo, hindi mo kayang talikuran ang sarili. Yan ang katotohanan niya. Pero, pag pinaunawaan ka ni Lord, anong gantimpala ang naghihintay sa iyo sa pagsunod mo kay Kristo, hallelujah, I'm sure magkakaroon ka ng abilidad or kakayahan para magawa mong talikuran ang sarili mong buhay. Amen? Dahil ang pagsunod sa ating Panginoon ay pagtalikod sa dati mong buhay. Lalo na kung marami kang vices, di ba? Mas marami kang bisyo, maraming tao kaya ayaw maglingkod kay Lord kasi ang unang-unang iniisip nila, ay hindi na kami makakainom. Yan, di ba? Sabi nila sa langit, wala ng beer. Kaya ayaw nilang sumunod kay Kristo. Yan ang totoo niyan. So, iba naman yung career. No? Aralan ko ito ng mahabang taon. Tapos, sa pagsunod ko kay Kristo, na kung titignan ko yung buhay ng mga Kristiyano, ang daming pagsubok. Di ba? Parang dating magandang buhay, biglang bumagsak, tapos sumusunod pa rin sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi maintindihan, kaya nga, importante na tayo ay nauupo at nakikinig ng pangangaral ng Panginoon dahil nabubuksan yung ating pag-unawa. Amen. At dahil doon, pag nakaunawa ka na, nagiging magang na sa iyo ang pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Amen. Thank you, Lord. Okay, so ano bang sabi ng ating propeta patungkol sa pagsunod sa ating Panginoong Kristo? Hallelujah. At ano ang misteryo sa krus? Amen. Maganda yan. Ano ang misteryo sa krus? Now, sabi ng prophet, if we want to see Him, no? Ang propeta natin, hindi siya nagturo, hindi niya tinuruan ng tao patungkol sa Kanya. Ang propeta natin, tinuturuan ng tao kung paano makasunod kay Kristo. Hallelujah. At yan ang isa sa palaging sinasabi ng ating propeta, kapatid na propeta, Brother Branham. Hallelujah, na ang kanyang misyon ay ang ituro ang tao kay Kristo. Nasabi ni Brother Branham, if we want to see Him, if you ever expect to see Him, sino bang nais makakita muli sa ating Panginoon? Hindi natin siya nakita, di ba? Ang nakakita dyan yung 12 apostles. Pero pagdating sa atin, Bible story na lang o ang Biblia na lang nagpapakilala sa atin kung sino siya. Pero ang makita natin siya ng personal ay hindi natin ito nagawa. Pero nangangako si Lord na minsan isang araw doon sa meeting in the air ay magkakakitaan tayo ng mukhaan. Ngayon, kung nais natin makita si Kristo, sabi ni Barbanang, if you ever expect to see Him, sabi niya, you will never see Him by some joining church. Hindi raw sa paraan ng pagsali mo sa mga simbahan. Kaya kung makikijoin ka lang dito sa Nabuat Church, Church of the Overcomer, namimiss mo ang, kumbaga, ano tawag dyan, meron gusto mo sumabay sa isip ko. Kumbaga na-miss mo ang tamang idea o paraan para makita mo si Jesus. Hindi yung pagsali dito sa church. Although maganda itong ating simbahan, dito tayo inaalagaan ng ating Panginoon at dito tayo pinapakain ng kanyang salita, pero gusto kong lampasan nyo yung pagiging miyembro nyo dito sa loob ng simbahan. Lampasan nyo. Amen? Pero hindi ko sinasabing huwag yung pagpahalagahan. Mahalin nyo yung simbahan natin dito. Amen? Dahil ito ang ginagamit ni Lord para tayo dito palaguin sa pananampalataya. So, sinasabi ni Brother Branham, you never see Him by some joining a church, some book of laws that you keep, some creeds that you serve. You will see Him when you die. Kaya nga self-denial. Kaya nga self-denial. Yan ang isa sa mga gustong i-inject sa atin ni Brother Branham or ng ating Panginoon Kristo. Hallelujah, na napaka-importante sa buhay natin bilang Kristiyano ang maranasan nating mamatay.
Amen. Hindi ko natatanungin kung sino rito ang patay na. I'm talking about spiritual death. No, hindi literal death, spiritual death. At mamaya makikita natin kung tayo nga ay buhay pa ba o patay na. Sana tulungan tayo ni Lord. Okay? Kung gusto mo makita si Lord, kailangan mong mamatay. Siguro alam niyo na kung saan pupunta usapan natin. Okay? When you come to Calvary and are crucified to yourself, then you will see Jesus. Yun pala. Para makita natin si Jesus. Hallelujah. Kailangan natin siyang sundan doon sa krus ng Calvary. Kung saan namatay si Kristo at kung saan siya ay na-crucify, dapat doon sa krus na pinagpakuan sa ating Panginoon, kung saan siya namatay at na-crucify, dapat doon tayo pumunta. Hindi madali yun, mga kapatid. Madaling pag-usapan yan. I am crucified with Him. I want sumunod sa Kanya. No? Madaling sabihin niya lahat eh. Pero ang maranasan mo, literally, o hindi naman literally, experience, kung paano ikaw ay lumalakad papunta sa Kalbaryo, kung saan napunta si Jesus. Diyan mo malalaman ang pait at sakit. Hallelujah. Yes, Lord. Ng pagsunod sa ating Panginoong sa Kristo. Amen. We will see Him. Sinong nagsabi niyan? We will see Him. Lumabas ang konti. Ayan. Sinabi ito ng nakalimutan ko. Tatlong magkakaibigan nyo na ano yung pastor? Mga Hudyo ba yun? Mga Grego. Nung hinanap nila si Jesus, sabi nila sa mga lagad, gusto namin makita si Jesus. Amen? First, before He said anything, He pointed them to the place to find Him. Like all Gentiles of all people, you find Jesus at the cross when you're crucified with Him. Ayan. So, tinuturo sa atin ng prophet, hallelujah, ang matay na kasama ni Kristo ay matatagpuan natin si Kristo. Kaya, hanggang hindi tayo nakakaranas ng spiritual death or self-denial, hallelujah, para sa ating sarili, sinasabi ng prophet natin, hindi mo kailanman makikilala si Jesus. Or hindi mo kailanman makikita si Jesus. Hallelujah. Makikita natin si Jesus, ang tinutukoy dito makita si Jesus ay by revelation. Amen. At sa pamamagitan ng kapahayagan ay mahahayag sa iyo kung sino siya at dahil doon, makikilala mo kung sino siya. Marami sa atin kilala lang si Jesus sa pangalan. Marami sa atin kilala lang si Jesus sa salita. Pero ang maranasan mo si Jesus personally, yan ang diyan ay maraming kulang sa karanasan. Kaya nga sabi ni Verbal, Pentecostal is experience. At ano ang Pentecostal experience? Ang indwelling ng Holy Spirit. Hallelujah. Yan ang Pentecostal experience. Ang manahan si Kristo, ang Espiritu ni Kristo sa atin. At hindi mananahan si Kristo sa atin hanggat buhay pa ang luma mong pagkatao. Kailangan nating mamatay sa ating lumang pagkatao. Then, pag namatay ang ating lumang pagkatao, sisibol ang panibagong buhay. At yun ay ang buhay ni Kristo. Hallelujah. So, sabi ni Barbana, a true disciple would bring you right straight in the presence of Christ. Okay? Paki-type. A real true disciple will bring you right straight in the presence of Christ. Okay, yung mga totoong disipulo daw, yung mga totoong pastor, mga totoong teacher, apostle, prophet,
Ano sabi gano'n? Dadalhin ka nito kay Kristo. Yan, kami mga pastor, Brother Gary, pagka sinabi na, Pastor, gusto ko lumapit kay Kristo. Sige, dadalahin namin kayo kay Kristo. Papatanggapin namin kayo ng kanyang salita, magpapabautismo kayo at makikinig kayo ng kanyang mga salita. Ituturo namin kayo kay Kristo. Yan daw yung mga totoong disipulo. Hindi sa sarili nila. Hindi sa sariling grupo. Kundi kay Kristo ituturo. Then, anong sabi ganoon? A real true disciple will bring you right straight in the presence of Christ, and from there, Christ will show you what you have to do. Amen. But Christ brought them to the cross. Pakitype na lang ulit. But Christ brought them to the cross. Ayan. But Christ, pagkatapos sa dalahin ng mga disipulo ang tao kay Kristo, si Kristo naman, sabi ganoon, but Christ brought them to the cross. Nakita niyo yung picture? Kami mga pastor, pag inakay namin ang isang makasalanan, ituturo namin kay Kristo. Pag na kay Kristo na kayo, ituturo naman kayo ni Kristo sa krus. Nakita niyo kung saan pupunta ang pananampalataya natin? Kaya, ang buhay Kristiyano, masayang tunay, pero may kalungkutan din. Hindi totoo yung laging masaya. Meron kang krus. May naghihintay sa yung krus. At yan ang gusto kong maintindihan natin sa umaga nito. Di ba? Yan ang reality ng buhay Kristiyano. May naghihintay sa yung krus. Sabi ni Kristo, kung gusto mong sumunod sa akin, take up your cross, then follow me. Hallelujah. At ang magbuhat ng krus, hindi madali. Sa umpisa, baka masaya. Pag limang metro pa na siguro, baka makakaramdam ka na ng bigat, pagod, sakit, at lahat na mararanasan mo. Kaya sa buhay Kristiyano, hindi ka lagi nakangiti. Luluha ka talaga. Walang Kristiyanong laging nakangiti. Hindi totoo yan. Pag ang Kristiyano lagi nakangiti, walang dalang krus yan. Totoo yan. Hallelujah. Kaya tayong mga Kristiyano, sa umaga nito, ayaw pagkakaintindihan tayo. May mga pagkakataon, marami sa atin napapagod ng magbuhat ng krus. Kaya makakakita ka dyan ng mga Kristiyanong medyo nawawala na sa hulog. Unawain natin, baka pagod na siya. Baka nahihirapan na siya sa kanyang krus na dinadala. Bawat isa sa atin, lahat tayo dito, aatasan ni Lord ng pagpasa ng krus once na tayo ay magdesisyon na susunod sa Kanya. Hallelujah. Amen. So kaya, sabi nga nun, Christ brought them to the cross, and when you get a real disciple that will point you to Christ, Christ will bring you to the cross where you are crucified with Him. Hindi ka lang pala pagbubuhatin ng krus. Ipapako ka pang kasama niya. Oh my God. Hallelujah. Hindi na ba kayo magpapako? Ha? Ready na ba tayong magpapako kay Kristo? Ready na ba tayong malantad sa mga kahihiyan? Katulad ni Kristo, akala nyo yung krus na nakikita natin sa simbahang Katoliko, meron tayong krus pero walang rebulto. At pag pumasok kayo ng simbahang Katoliko, meron doon krus na nakapako si Kristo. May damit, meron pang tuwalya. Pero sa reality, walang tuwalya yun. Kaya ang kahubaran at ang kahihiyan, lahat ng yan, sakit, sama ng loob, ay dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya gusto kong maunawaan nyo, doon sa krus, hallelujah, kailangan mong tanggapin ang katotohanan.
Hallelujah, na ikaw ay malalagay sa kahihiyan at kahubaran. Hallelujah, na kasama ng ating Panginoong Kristo. Amen. Upang sa ganoon ay magawa nating masundan siya kung saan siya naroon. Hallelujah. Ang sabi nga doon, and His eternal life, no, kanina ba ang eternal life? Di ba na kay Lord? Amen. Siya ang source ng life, ang eternal life. And His eternal life and your life. Yan. Ang buhay na walang hanggan, kay Kristo yun. Pero ang buhay natin, nung tayo ay wala pa kay Kristo, may pagkakaiba. Ang buhay ni Kristo, eternal. Ang buhay natin, ano ba tayo yan? Mortal, limited. Tama ba? Ang buhay ni Kristo ay eternal, pero ang buhay natin, short lang. Siguro, pinakamahabang 100 years old, o 120, pinakamahaba sa panahon natin. Amen. Pero ito nga ang mystery of the cross. Kung gusto mong marating ang buhay na walang hanggan, o matanggap ang buhay na walang hanggan, sabi nga nun, your life, His life is eternal, and your life meet together. Saan yan magtatagpo? Saan magaganap ang pag-iisa ni Kristo na may buhay na walang hanggan at ng katulad nating mortal na may silang ang buhay? Saan daw yung magtatagpo? Doon sa krus. Hindi sa simbahan. Hindi din sa upuan. Doon sa krus natin mamimit ang buhay na walang hanggan ng ating Panginoong Kristo. At bago natin mamit yun, bago pa isalin sa atin ng ating Panginoong Kristo, ang buhay na walang hanggan na ibinigay ng Ama sa Kanya, dapat makarating tayo kung saan nandun ang ating Panginoong Kristo. Saan yun? Doon sa Calvary, doon sa cross, kung saan namatay ang ating Panginoong Kristo. Therefore, anong ibig sabihin nito? Nire-require tayo ni Lord na mamatay kasama niya. Sabi ni Brother Branham, kung tutuusin, si Lord pwedeng mag-aral. Di ba? Nabasa natin yan. Pwede siyang mag-aral. At pwede siyang kumuha ng kurso, kung anong gusto niyang kurso. Sabi pa nga ng prophet, pwede rin siya magpamilya. At pwede niya gawin kung anong gusto niya. Pero alam niyo, doon sa Gethsemane, nakita natin, kaya pala hindi nag-aral at nagsumikap si Lord na mamuhay ng normal bilang mga tao. Nakita natin, nung siya ay nag-pray sa Gethsemane, sabi niya, Ama, Lord, not my will, but thy will be done. Hallelujah. At tingin ko yan ang salita ng taong tinanggi niya na ang kanyang sarili. Not my will, Lord. Marami tayong kagustuhan. Marami tayong pangarap. Marami tayong gustong gawin. Pero, iba ang pinapagawa ng Ama sa buhay natin. Lalo na kung tinawag ka sa isang ministeryo. Diba? Kaya, makikita natin dito kung paano isinuko ni Lord ang kanyang karapatan, kanyang kalayaan. Hallelujah! Sinabi niya dun sa kanyang panalangin, not my will, Lord, your will be done. Hallelujah! Kaya sabi niya, Lord, kung maaari lang itong saro na ito, malayo sa akin. Alam kasi ni Lord, gano'ng kapait at sakit ang mararanasan niya pagkatapos niyang inumin ng saro. Yun ay saro ng kapaitan. Yun ang saro ng kamatayan na naghihintay sa kanya. Alam niya yun. Siya bilang tao, hallelujah, kung siya lang ang masusunod, tatanggihan niya yun. Pero dahil ninais niya na malugod ang Ama, na sa kanya ay nagpadala dito si Papa ng lupa upang sa pamamagitan niya ang kasalanan ng salibutan ay mabayaran. Nakita nyo, eternal life, dahil ang eternal life ng Ama ay ibinuhos lahat sa Kanya. O, tignan nyo, eternal life, living for others. Kaya, nung matanggap ni Kristo, nung in-express ni Kristo ang buhay na walang hanggan, na nagmula sa Ama, tingnan nyo kung anong resulta. He denied Himself.
Bakit? Kasi yung eternal life na natanggap niya, para yun sa iba. Kaya, kung sasabihin natin, tinanggap ko na si Lord sa buhay ko, kung gano'n, nasa iyo ng eternal life, hindi yun masaya. Kasi, pag naunawaan mo ang responsibilidad na ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan, diyan magsisimula na i-deny mo na ang sarili mo. Masaya yan pagka nabuksan ka na sa kapahayagan. Nalaman mo na ang pinaka-purpose kung bakit natanggap mo ang ating Panginoon Jesucristo sa buhay mo. Then, pag natanggap mo ang buhay na walang hanggan na pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon, kung paano si Kristo hindi na nabuhay para sa kanyang sarili. Si Kristo ay nabuhay para sa iba. Ibinigay niya yung kanyang buhay upang tayong mga patay ay magkaroon ng buhay. Hallelujah! Kung ganon, kung nasa iyo na ang buhay na walang hanggan na yun, handa ka nang mabuhay para dyan sa katabi mo. At hindi ka na nabubuhay para sa iyong sarili. Yan ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi mo pa kayang, pag hindi mo pa kayang i-deny ang sarili mo at hindi mo pa kayang maglingkod para sa iba, ibig lang sabihin nun, hindi ka papatay. Pag wala ka pang inisip kundi ang sarili mo, puro pang sarili, pinatutunayan mo lang, hindi ka papatay. Kailangan mong mamatay. Para pagka namatay ang lumang mong pagkatao, ang buhay ni Kristo na naisalin sa iyo, siya na ang mabubuhay para sa iyo. At ang buhay na yun, mayroong ebidensya. May katunayan na si Kristo na nga ang nabubuhay sa iyo pag nagawa mo ng maglingkod at mabuhay para sa iba. Yan po ang katotohanan yan. Yan ang misteryo sa krus. Pag narating mo ang krus ng Calvary, hindi na ikaw ang mabubuhay. Si Kristo na ang mabubuhay. Hallelujah! Wala kang gagawin kundi ang paglingkuran ang kapwa mo, nobya ni Kristo. Thank you, Lord, for the cross. Amen. Christ Himself pointed people to His death. Mababasa natin yan sa John 14, John 12:24. Christ Himself pointed people to His death. John 12:24. Basahin niya natin, brother. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. Okay, if it die, it bringeth forth much fruit. So sinasabi nito ni Lord, ayan, he that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Okay, so sinasabi ni Lord, itinutulad ng Diyos, ni Lord Jesus Christ ang buhay natin sa butil ng mais, o corn, o trigo. No, na kung saan, yung trigo na yon hanggat hindi namamatay, mananatiling nag-iisa. Sabihin, hindi sisibol ang panibagong buhay. Pero sabi niya, pag namatay naman yung binhi na yun, hallelujah, pakibalik mo nga, brother. Ayan. Except a corn of wheat will fall into the ground and die, it abideth alone. No, hanggang hindi nahuhulog yung butil na yun sa lupa, mananatili siyang nag-iisa. But if it die, it bring forth much fruit. So, ibig sabihin, kailangan niya maranasang mabuhay para sumibol ng panibagong. Kailangan niya muna mamatay para sumibol ng panibagong buhay. At tinutulad tayo ng ating Panginoon sa butil ng trigo. Kaya, ang ating Panginoon, tinuturo niya tayo kung saan siya namatay, doon din dapat tayo ay mamatay. Thank you, Lord. How different it is? Yes, sir. How different? But your life and His life find each other. Not at the church, not in a building, not in a creed, not in a good works, but
at the cross where you are crucified with Him. Amen. So doon pala sa cross natin siya matatagpuan. That's where you find Christ at the cross. Nandiyan ba? You don't find Him by doing better. Okay? You don't find Him by doing better. Okay, hindi yata yan. Ulitin ko. You don't find Him by doing better. Yung iba kasi, kala nila, pag nakagawa na sila ng mabuti, kasama na nila si Lord. Yung iba naman, pag nakapagpatayo ng mga church, kasama na nila si Lord. Pero sabi ng prophet natin, you don't find Him by doing better. Turning a new page, kaya ng mga New Year's resolution, starting a new life, no, by your own. You don't find Christ. You find Christ only in death. Not in a manger, not in a confession. Hallelujah. To believe in certain creeds and peoples, you don't find Christ there. A true servant takes you to Him, and He is the Word. Hallelujah. Amen. So nakita natin mga kapatid, hindi sa paraan ng mga New Year's resolution na tagpuan natin si Kristo. Hindi sa paraan ng pagiging mabait, sabi ng prophet. Ang kailangan ay ang kamatayan kasama ni Kristo. Doon tayo tinuturo ng ating propeta. Hallelujah. He is the Word. He is this Bible made living. When you die to yourself with Christ like a cord of wheat, then the Word lives in you, or lives in you. Bring forth the same result as it did in the living cord of wheat that had to drop into earth. Amen. You're partakers in His resurrection. Ayan. Hallelujah. Once na mamatay tayong kasama ni Kristo na katulad ng putoy ng trigo, sabi ni Barbana, magiging partakers tayo ng kanyang pagkabuhay na magbuli. You're partakers with Him in all of His blessing, in all of His manifestation. You are partakers with Him in all that He did. Amen. So doon pa lang natin may enjoy ang buhay Kristiyano after death. Kaya habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon papunta sa crucifixion, amen, yan ay full of sorrows and pains. Amen. Pero pagkatapos daw natin na malampasan ang mga bagay na yan, kaya ang buhay Kristiyano may stage yan, mga kapatid. May process. Kaya dito, pag naintindihan natin ito, mapagtitiisan nyo yung mga kapatiran. Para hindi lang si pastor ang nakakaunawa. Gusto kong maunawaan nyo, lahat tayo ay dumadaan sa proseso ng kamatayan. Hallelujah. Lahat tayo ay humihibik, lahat tayo ay dumadaing, lahat tayo ay nasasaktan. Kaya dito natin maramdaman, hallelujah, na pagka ang bawat individual ay dinadala na ni Kristo sa krus, I hope na maintindihan nyo at maunawaan nyo, kailangan nyo ng damayan. Baka meron ditong masyado nang nabibigatan at nahihirapan sa kanyang buhay. Mga kapatid, huwag natin pagtawanan. Tulungan natin siya. Hallelujah. Alalayan natin siya. Amen. Bakit? Dahil tayo dinadala lahat ni Kristo doon sa krus. At pagkatapos naman doon sa krus, anong sabi nga doon? You will become partakers ng lahat ng kanyang blessing. Now, tingnan natin mga kapatid. Kung bakit tayo nakakaranas ng kamatayan, kailangan makaranas ng kamatayan kasi, hallelujah, dahil yan sa kasalanan. Dahil yan sa katawang ito na kung saan ay inilagay tayo ng ating Panginoon upang maranasan natin na mabuhay dito sa baba ng lupa. Kung hindi lang sana nagkasala ang ating mga magulang, walang problema. Kaso, after na magkasala ang ating mga magulang at naging proseso tayo ng tinatawag na sexual reproduction, tama? Itong katawang ito ay naging bunga ng sexual reproduction kung kaya binalot tayo sa katawang ito ng kasalanan. Kaya, ang nature ng katawang ito, siya yung hinihiling ni Lord na mamatay.
Kaya sabi ni Barbanam, hanggang nandito tayo sa katawan nito, mananatili tayong nag-i-struggle. Nananatili tayong nahihirapan. At tinawag ito ng prophet, a pest house. Amen? So, pero, gusto ko rin maunawaan ninyo, naniniwala ko ng mga anak ng Diyos, mga overcomers sila. Bakit? Dahil sila ay mga anak ng Diyos. At ang sabi ni Barbanam, if you are a son and daughter of God, then you were in God at the beginning. O, ito ang maganda. No? Sa kabila ng mga sufferings na ating pinagdadaanan, pag naunawaan nyo na kayo ay predestinated Son of God, hallelujah, at naunawaan nyo ang process ng pagparito nyo sa ibabaw ng lupa ay sa pamamagitan ng permissive will. At tayo ay natrap sa katawan na ito at wala tayong magawa kundi ang kumawala. Kaya lang, bago ito kumawala, bago tayo makakawala sa katawan na ito, it takes a process of death. At gusto kong maunawaan ninyo, hallelujah, para magawa natin ma-overcome ang kahirapan na may kagalakan. Pwede naman pala. Habang nagdurusa, ay may kagalakan. Sa anong paraan? Sa paraan na maunawaan mo na ikaw pala ay anak ng Diyos before the foundation of the world. You are His attributes, sabi ni Barban. You are His attribute. If you wasn't there, then you never was or never will be. Wala tayong magagawa. Yung mga hindi kasama sa kaisipan ng ating Panginoon, walang magagawang paraan para maging parte. Ang tanging paraan lang para maging parte ka ng kaisipan ng Diyos at pagiging anak ng Diyos o attribute ng Diyos, kailangan doon pa lang sa pasimula ay nasa kaisipan ka na niya. Hallelujah! Thank you, Lord. Lapasan ko lang yung iba. Jesus Himself is called the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Sabi ni Barbanam, then you were in the loins of Jesus. Ang sarap pakinggan na maunawaan natin na tayo ay bahagi na ng katawan ni Kristo. You were in the loins, diba? Ano ba tamang bigkas yan? You are in the loins of Jesus. Amen. Amen. Now, tingnan niyo mga kapatid. And went to Calvary with Him. Ito magandang mystery. Hindi mo kailangan literally magbuhat ng krus. Katulad ng ginagawa ng mga kaibigan natin sa Pampanga. Diba? Nag-take up sila ng cross. Tapos nagpapahampa sila, nagpapasipa. Literally, lahat ng ginagawa nila, kung yung ginawa nila, kung yung napanood nilang nangyari sa ating Panginoon sa Kristo, ginagawa nila sa buhay nila. Hindi po ganun ang ibig natin sabihin. Hallelujah. Now, dito makita natin ang kagandahan ng cross na pinagdaanan ng ating Panginoon. Dahil sinasabi ni Barbanam, nandun ka na sa loins. Ano ba yung loins? Balakang. Tama, no? Nandun ka na sa balakang ni Jesus. Kanina, nandun tayo sa kanyang kaisipan. Hallelujah, nandun tayo sa kaisipan ng Diyos. Then, in-express niya yung kanyang kaisipan at pinanganak sa Jesus. The Word became flesh. At sinasabi ni Barbanam, doon kay Jesus, hallelujah, nandun na rin daw tayo. Ulitin ko lang, kanina nandun tayo sa kaisipan ng Diyos at nung in-express ng Diyos ang kanyang anak, kasama tayo doon sa katawan na yun. At ang sabi ganoon, you were in the loins of Jesus and went to Calvary with Him. Aba, magandang misteryo ito. Nung si Kristo daw ay nagpunta sa Calvary, kasama na tayo ron. Ano sabi ng prophet? You died with Him. And you raised with Him.
And today, we're sitting in heavenly places in Him. Filled with His Spirit, sons and daughters of God died with Him and raised with Him. So mga kapatid, itong nakikita natin ngayon na sinasabi ni Brother Branham, kung paano si Kristo ay napako sa krus, sabi niya, kasama ka napako doon sa krus. Nung si Kristo ay namatay doon sa krus, kasama ka namatay ni Kristo sa krus. At nung siya ay mag-resurrect, kasama tayo nag-resurrect ng ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah! Nung siya ay mag-raise up, mga kapatid, ibig sabihin, ang buhay natin, hindi na ito sa atin. Ito ay buhay ni Kristo na siya nila-express sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Kaya, then now you can fellowship with Him. Pwede na tayo makapag-fellowship kay Lord. Hallelujah! You could not back there because you were just a word in Him, a seed. But now He has manifested you. And now He wants you to fellowship with Him. Then He came down, was made flesh, so He could perfectly fellowship with you. See the perfect fellowship. Them deep mysteries of God. How wonderful! God could not fellowship in the Spirit, so God became man with us. Amen. Salamat sa Panginoon dahil ang buhay niya, amen, ay ang siyang nagdala sa atin sa tagumpay na ito dito sa ibabaw ng lupa. Siya ang nagdala sa atin upang marating natin ang kanyang kalagayan sa tulong niya. Glory! Hallelujah! Kailan ito nangyari? Simula nung isinuko natin ang buhay natin sa Kanya. Simula nung isinurrender natin sa Kanya ang ating buhay dito sa ibabaw ng lupa. Dahil doon malayang nakakilos ang ating Panginoon, hallelujah, upang dalhin niya tayo kung saan siya nandun, sa tagumpay na Kanyang kinalalagyan, ay marating din natin, hallelujah, sa pamamagitan ng pagsuko natin sa buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Thank you, Lord. In God's own thinking, God the Great Spirit, in the beginning, before there was beginning, He was God. And did you know you were in Him then? No? Sinasabi nito ni Brother Branham, alam niyo ba na kayo ay nasa Kanya noon pa? If you are a Christian now, you were in Him then. Then if that be so, the whole godhead bodily shape up in the person of Jesus Christ. And then, when Jesus died at the cross, sabi ni Brother Branham, when Jesus died at the cross, I died with Him. For I was in Him then. He was the fullness of the Word manifested, knowing that He would be manifested later. And we were at Calvary with Him. Hallelujah. We went in the grave with Him. And we raised with Him in His resurrection. Now we've ascended by His Spirit to the throne of grace, sitting together in heavenly places in Christ Jesus. Hallelujah. So thank you, Lord. Sa hiwagang ito na pinapahayag sa atin ng propeta ng ating Panginoon. Salamat sa mensahe na matutunan natin na hindi pala sa sarili nating effort para makarating tayo sa kung saan nandoon ang ating Panginoon, kundi siya ang may gawa ng lahat ng bagay. Siya ang nag-effort ng lahat ng bagay upang kung saan siya nandun din tayo. Hallelujah! And this is the great mystery na nang si Kristo ay mapako sa krus, kasama tayong napako. Nang si Kristo ay mamatay, kasama tayong namatay. Hindi kaya pala hindi natin kailangan magbuhat ang literal na krus kasi siya yung gumawa ng lahat ng bagay. Wala tayong effort. Ang kailangan lang natin, self-denial.
Yun lang ang kailangan natin, mga kapatid. Para magawa pumilos ang ating Panginoon sa buhay natin dito sa ibabaw ng lupa, kailangan lang natin itanggi ang ating sarili. Then, pagkatapos natin itanggi ang ating sarili, siya na yung gagawa. At hindi niya tayo nire-require na magpasa ng literal na krus. Yun yung pinaka-cross natin, self-denial. Yun lang yun. Pero pagkatapos nun, hallelujah, ang lahat ng tagumpay ni Kristo, tagumpay mo na rin. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Tampasan ko na yung iba para hindi tayo ganong tagal. Amen. Thank you, Lord. Christianity is self-denial. Basahin niya natin sa Luke chapter 9, verse 23. And he said to them, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. And whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Hallelujah. Now, sabi ni Barbana, what a mix-up the people has got in. Today, that think that the Christianity is one of the softest things. No, yan ang pananaw ng maraming Kristiyano. All they do is put their name on the book. Ayan. So, ganyan daw ang maraming simbahan ngayon. No, akala nila ang pagiging buhay Kristiyano ay napakagaan. At ang gagawin nila, kung gusto mo maging Kristiyano, sumali ka sa pumasok sa simbahan nila at ilalagay nila yung pangalan mo sa kanilang mga aklat. And have somebody to sprinkle them or something another and give the minister the right hand of fellowship. And that's all there is to it. Go on out. That's, sabi ng prophet, that's not Christianity. No? Hindi ganoon ang pagiging Kristiyano. Ang magpa-member ka lang sa mga simbahan at sumali ka sa kanilang mga programs. Hindi ganoon. Sinasabi ng prophet, hindi ganoon ang buhay Kristiyano. Hallelujah. Ang buhay Kristiyano, hallelujah, ay may kalakip na pagsunod kay Kristo. Sabi ni Barbanam, Christianity is self-denial. At para sa akin, yung sinasabi dito na take up your cross and follow me, hallelujah, that is your self-denial. Hindi ito literal na cross na nabibit-bitin natin araw-araw. Self-denial is your cross. Die out. No? Yan na nga yun eh. Yan na nga resulta ng self-denial mo eh. Yung tinatanggi mo na ang sarili mo. Hindi mo na siya pinapriority. At sometimes, akala natin, pag nag-self-denial tayo, kapahamakan ang pupuntahan. Pero hindi. Naniniwala ako na hindi ito hihingi ni Lord para lang mapahamak tayo. Hinihingi ito ni Lord para, hinihingi ito ni Lord para bigyan tayo ng isang mas magaang at maalwang buhay. Pero hindi kasi tayo lumaki ng ganun. Hindi kasi gano'n naging mentalidad natin. Ang alam natin dito sa ibabaw ng lupa, kompetensya ang buhay. Survival. Kailangan mo magsumikap at lahat na para makasurvive ka dito sa ibabaw ng lupa. Pero bakit hinihingan tayo ni Lord ng self-denial?
Di ba? Kumbaga sa laro, gusto mong manalo, pero sabi ng coach mo, hayaan mo na, ipanalo mo na sila. Eh ikaw, gusto mong manalo. Hallelujah. So, sometimes, ganoon tayo mag-isip at hindi tayo papayag. Hindi natin magawang sumampalataya sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya, imbis na self-denial ang nangyayari sa buhay natin, hallelujah, ay napapriority natin ang ating buhay. Pero mga kapatid, ganoon pa man, self-denial is to die out. To die out to the things of the world. When all condemnation is gone, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. How do you get into Him? By joining? No. Shaking hands? No. By a union? No. By education? Kundi, by one Spirit, we are all baptized into one body. Amen. Hallelujah. Amen. Kailangan nating umabot sa baptism of the Holy Ghost. Yan talaga ang realidad ng buhay Kristiyano. Ang marating mo ang baptism of the Holy Ghost. At para marating mo ang baptism of the Holy Ghost, hallelujah, 3 stages of grace: justification, sanctification. Ang sanctification process, ito yung paglilinis ng buhay. Mula sa isang buhay na marumi, hallelujah, ay dadalhin ka ni Lord sa isang buhay Kristiyano upang maihanda ka sa Panginoon into service. Dadalhin ka na ni Lord sa paglilingkod. At para marating mo ang buhay paglilingkod sa ating Panginoon, kagaya nga na sinabi natin kanina, and that is eternal life, living for others. Para marating mo yun, dapat patay ka na. Hallelujah. Para marating mo yung kalagayan na yun, dapat si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Dahil yun ang kasunod ng justification, sanctification, ang kasunod nun ay ang pagtira ng Espiritu ng ating Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. So kaya, hinihiling ni Lord sa atin ang tayo ay mamatay sa ating lumang pagkatao. By one Spirit, we are all baptized into one body. By Holy Spirit baptism, we are in Christ. And there is no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kaya sa umaga nito, mga kapatid, kailangan natin matanggap bawat isa sa atin ang mabautismuhan ng Santong Espiritu. Ang manahan si Kristo, ang kabuong, sabi nga rin, ang buong kapuspusan ng Ama ibinuhos kay Kristo, pero hindi nagtapos yun kay Kristo. Ang buong kapuspusan na ibinuhos ng Ama kay Kristo, ngayon ay ibinubuhos sa Iglesia. Hallelujah. Then, what next? Pagka naibuhos na ang kapuspusan sa Iglesia, lalakad na tayong kasama ni Kristo. Hallelujah. Mamumuhay na tayong kasama niya dito sa ibabaw ng lupa. Magsiserve na tayo, sama-sama na tayong magsiserve sa bawat isa. Naglilingkod. Hallelujah. Kung paano si Kristo ay naglingkod dito sa ibabaw ng lupa, ganun din naman ang bawat isa ay maglilingkod sa bawat kapwa. Bakit? Dahil si Kristo nang nabubuhay. At saan natin nakuha ang buhay na walang hanggan yan? Kung saan napako si Kristo, doon din naman tayong napako kasama niya. Pero, sabi ko nga, yung pain na nararamdaman natin, kasama yan sa buhay Kristiyano kasi, hallelujah, ang ating Panginoong Kristo, nung dinala niya ang krus, hindi yung naging madali sa Kanya. Hindi yung naging madali. Kaya, sa buhay natin bilang Kristiyano, meron din naman tayong pain na mararamdaman. Pero hindi kasi sakit ng naramdaman ng ating Panginoon. Pero may pain pa rin. Kasi in process, hallelujah, dahil tayo isisilang sa panibagong buhay. Amen. Kaya mga kapatid, sana naibahagi ko ng kaunti ang kahalagahan ng krus ng ating Panginoon. Hallelujah, ang kahalagahan ng krus na pinagkakuha sa ating Panginoon. Doon ay dinala tayo.
doon ay nagbata siya para sa atin. Kaya nawa ang mga munting mensahe ito na ating narinig sa umagang ito ay nagbigay ng karagdagang kaalaman kung bakit ganito ang buhay natin. Kung bakit ganito ang takbo ng ating buhay dito sa ibabaw ng lupa. Dahil tayo ay kasama ni Kristo napako doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo natin tumayo. Awitin natin ang goodness of God. Amen. Salamat ako sa Panginoon dahil bago pa kami pumunta rito, medyo namamalat na at masakit yung lalamunan pag lumulunok, masakit. Pero salamat sa Panginoon, every time na may tatayo rito, nakakalimutan ko yung sakit. Amen. Tulungan niyo ako? All my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, yes Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Yes Lord, I love your voice. You are like in darkness. You are close like no other. I know you was a father. I know you was a friend. And I have, yes, in the goodness. Yeah, glory to God in all my life. In all my life, you have been faithful. Yes, Lord. In all my life, you have been so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running out to us. From you. All my with every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, and I will sing of the goodness. Lift our hands, thank you, Lord, hallelujah. Amen. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa munting mensahe binigay mo sa amin, Lord. Nakita namin ang kabutihan mo, katapatan mo. At ito ang sa bagay na pinagpapasalamat namin. Tunay na ikaw ang nagbayad ng aming mga kasalanan. Tunay na kami naligtas by grace. Not by works, but by grace, Lord. At naunawaan namin, Panginoon, hallelujah, na ang kamatayang dinanas mo doon sa krus ng Calvary, hallelujah, hindi lang ito para sa iyo, Panginoon, kundi ginawa mo ito para sa amin.
Hallelujah, dahil kami ay bahagi ng iyong kaisipan. Expression mo dito sa ibabaw ng lupa. Kami ay attribute mo na ikinalat dito sa ibabaw ng lupa, Panginoon. Hallelujah, na nabuhay sa lamang ito, Panginoon, na binalot ng kasalanan. Lord, itinulad mo kami sa binhi. Kailangan naming mamatay. Kailangan naming makaranas ng kamatayan, Panginoon. Ang aming lumang pagkatao, kailangan itong mabulok. Kailangan itong mapawi, Lord, upang sumibol ang panibagong buhay. Salamat, Ama, sa kapahayagan ito, Lord, na doon sa krus ng Calvary. Amen. Kami ay tinubos mo. Kami ay kasama mong napako sa krus, Panginoon. Kami ay kasama mong namatay doon sa krus. Lord, ibig sabihin, Panginoon, hindi kami ang gumawa ng aming kaligtasan. Ikaw ang may akda ng lahat ng ito. Kaya naman ang pag-asa namin, Panginoon, kung paano ikaw ay namatay doon sa krus. Hallelujah, ikaw ay nabuhay na magbuli. Kami rin naman ay mabubuhay na magbuli, Panginoon. Kung paano ikaw ay nabihisa ng isang maluwalating katawan, ito naman ang isang katawang naghihintay para sa amin. Dahil kung saan ka nandoon, ay duroon din naman kami, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw ang siyang nag-akda ng aming daan ng buhay patungo sa iyong pinalalagyan. Lord, purihin ka. Hindi namin alam kung paano ka namin masasalamatan, pero ang munting kaisipang narinig namin o nabasa namin kanina sa pamamagitan ng iyong propeta. Hallelujah! Ang mamatay na kasama mo ay magbabangong kasama mo, Panginoon. At kung saan ka nandoon sa ngayon, ito ang magdadala sa amin doon sa iyong kaluwalhatian. Kaya Lord, sa araw na ito, sa panahon ito, Panginoon, naghihintay kami ng iyong pagbabalik. Umaasa kami, Lord, dahil naunawaan namin, dahil ito'y sinabi mo, na kami ay bahagi ng iyong kaisipan. Kami ay attribute mo. Kaya kami sumasampalataya na kung saan ka nandoon ay doroon din naman kami. Makakasama ka namin, Lord. Minsan isang araw makikita ka namin ng mukha. Ang Diyos na nagligtas sa amin, ang Diyos na tumubos sa amin sa aming mga kasalanan, ay makikita namin ang mukha. Hallelujah! Habang kami nandito pa, Lord, salamat sa mga salita mo na siyang umaaliw sa amin. Salamat sa mga pamalo mo na siyang nagtutuwid sa amin. Salamat sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan. Ang pangako mo, hanggang sa katapusan ng salimutan, Lord, sasamahan mo kami dito sa ibabaw ng lupa. Kaya manalangin ko sa iyo ang Iglesia ng Nabua, sa pangunguna ni Pastor Gary, at kanyang may bahay, Lord, kasama ng kanyang mga deacons, trustee, mga ministers, Lord, at mga miyembro, Panginoon, sa Iglesia nito. Ama, gamitin mo po ang Iglesia nito, Panginoon, upang ang mga kapatiran, Lord, na sa Kabikulan ay patuloy na magpalakasan at magsama-sama, Lord. Hallelujah. Gamitin mo ang Iglesia nito, Panginoon, upang dito ay tipunin mo ang iyong nobya. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, sa buhay ni Barigari, ni Pastor Gary, Panginoon. Hallelujah, na sa kabila ng lahat, Lord, ay sinisikap niyang magampanan ang iyong ministeryo, Panginoon, na pinagkakatiwala sa Kanya. Ama, pagpalain mo siya, ibalik mo ng marami sa Kanya ang lahat ng labor, efforts, hallelujah, service, Lord, para paglingkuran ng iyong nobya. Hallelujah, tulungan mo siya, Panginoon. Hallelujah, bigyan mo siya ng lakas ng pangangatawan. Bigyan mo siya ng lakas ng loob. Bigyan mo siya ng wisdom, Lord, kung paano mapapanatili, O God, ang pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon, at pakikisama, pakikitungo sa mga kamanggagawa pa dito sa lugar ng Kabikulan. Tulungan mo si Pastor Gary, Panginoon. Bigyan mo sila ng isang espiritu. Hallelujah. Buklodin mo sila ng iyong pag-ibig, sa iyong biyaya, Panginoon. Hallelujah. Mag-usap ka sa bawat pastors dito sa lugar ng Kabikulan upang ang napagkasunduan nila ay patuloy nilang magampanan. Upang maibalik sa iyo lahat ng papuri at pasalamat. Hallelujah. Habang sila ay naglilingkod sa iyo sa lugar nito. Dinadalain ko rin sa iyo mga kapastoran dito sa Kabikulan. Pag-isahin mo sila, Panginoon. Hayaan mo pong hayaan, Panginoon, ang muling mawasak, Lord, ang fellowship sa lugar ng Kabikulan. Maghari ka sa puso ng bawat isa. Hallelujah.
Turuan mo kami, Panginoon, na makaunawa ng katulad ng kapayagan nagmula sa iyo, Panginoon, na kami ay hindi na nabubuhay para sa aming sarili. Nandito kami, Lord, upang maging sacrifice, as a living sacrifice. Hallelujah, upang maging mabuting handog at hain sa iyong trono. At maging mabangong samyo, Panginoon. Hallelujah, sa tuwing kami magkakasama-sama at magkakatipon-tipon. Salamat po, Panginoon. Tinataas ko rin po maging sa aming pag-uwi kung paano mo kami iningatan na makaparito at makasama at maka-fellowship ang mga kapatiran, Lord. Dalangin ko rin po na samahan mo rin kami sa aming pag-uwi at makapiling namin ang mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran na naghihintay sa amin. Hayaan mo, Lord, na maunin namin ang magandang balita na ginawa mo sa lugar na ito. Maging patotoo na ikaw ay sumaamin. Sinamahan mo kami at pinagpala mo ang mga gawain, Panginoon, sa dako ito. Pagpalain po ang lahat-lahat at sa mga naging instrumento mo upang maging matagumpay ang gawain ito. Lahat po ay iyong pagpalain. Hiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Pastor, God bless you. Pero dumating sa atin ang mensahe. Ginamit po si Pastor Ruel dito sa dakong ito. Merong lumabas para abutin tayo dito sa labas. Merong nagsakripisyo para maabot tayo, sabi nga niya. Pag hinanap yung kahuli-huli ang binhi, hindi ito madali, mahirap ito. Siguro magastos ito. Siguro mahirap ito. Siguro it will take a lot of effort, a lot of ministers para maabot itong kahuli-huli ang binhi. Kasi pag naabot yun, rapture takes place. Amen. At sino nga abot noon? Yung nobya. Amen. Bakit tayo naging nobya? Sabi ni Pastor Well, kasi nangako ang Diyos sa atin. Kaya tayo naging nobya. Amen. At ang relasyon natin bilang nobya ni Kristo, kailangan maging makasal kayo sa ating Panginoon. Amen. Kaya pag tayo bumabangon sa ating sarili, wala tayong responsibility. Pero pag kasal na tayo kay Kristo, at ito yung dahilan. Amen. Kung tayo'y kasama niyang pinako. Ito yung dahilan. Ito yung rason. At ito rin yung wedding ring natin. Itong cross na ito. Kasi kung tayo'y kasal na sa Kanya, bumabangon tayo kasama siya. Hindi na natin inisip yung sarili lang natin kung anong oras tayo gumising. Di ba pag single tayo, pwede tayong gumising alas 10, alas 11, may iba alas 12 pa. Kasi wala naman akong responsibility, wala akong obligasyon. Pero pag kasal ka na, hindi ka na bumabangon sa sarili mo. Sa natural, tatanungin mo yung asawa mo, gutom ka na ba? Pagluluto kita. Ganun
ganon din sa ating Panginoon. Pagkasal na tayo, meron tayong responsibilidad sa ating Panginoon. At ang gusto ng Panginoon, God wants us to prophesy again. Kaya sabi ng Scripture, sabi ng Panginoon, if any man shall come to me, let him deny himself first. Yan ang gusto mangyari ng Panginoon. First, let him deny himself first. Hindi na ikaw ang issue dito. Hindi na yung ako ang nagpagal dyan, ako ang ginamit dyan, ako ang namasahe niya, ako ang nagsakripisyo na. Hindi na yung may mga eye problem. Kundi ang Panginoon na. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen. May ginamit si Lord para ako ay makatayo. At Lord, gamitin mo rin ako, Lord, para merong maabot na kahod na mga binhi na hindi pa inaabot ng mensahe nito. Sabi ng Panginoon, come and take up the cross and follow me. Itong pinakamaganda sa lahat kasi hindi tayo lalakad doon sa gusto natin. Gusto ko yung napakinggan ko kay Pastor Jess. Sabi niya, kailangan ko na rin maghintay kung saan ako dalhin ng Diyos. Kailangan ko na rin lumakad kung palalakarin ako niya. Kailangan ko na rin gumalaw kung pagagalawin ako niya. So, meron tayong sinusundan. At hindi tayong sinusundan niya. Tayo ang sumusunod sa Kanya. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, come take up the cross. Siguro bawat isa sa atin may cross. Siguro, makita niyo rin, meron din akong cross. Siguro, katulad nga sabi ni Pastor Jess, baka mabigat, tulungan niyo ko. Amen. Alam ko meron din kayong cross. Baka mabigat. Just call on me. Let's call on to the Lord. At pag-usapan natin, pagtulungan natin, na buhatin ang pangingatan. Kasi pag nabuhat natin dito, meron pang mas malaking cross. Sabi ni Pastor Jess kahapon, hindi kompleto yung katawan dito. Kung ito lang, meron din doon sa Cavite. Kasi putol ang katawan ng Diyos kung wala yung Cavite, nakapilay. Sabi ko naman sa kanya, kaya huwag mo kami kakalimutan dito kasi putol yan. Meron ba? Kasi hindi makukumpleto yung Cavite kung wala yung Bicol. So meron tayong mas malaking cross na papasentin pagdating ng panahon. Pero pagtagumpayan muna natin ang ating mga cross. Amen. Kasi ito yung cross na kung saan tayo ay pinubos ng Panginoon. And ito yung simbolo ng Kristiyano. At kung ikaw ay pinako kasama niya, katulad na narinig natin, tayo ay namatay kasama niya. At tayo nilibing katulad niya. At ngayon, tayo naman ay nabuhay kasama niya. Pastor Jess, nung bata pa ako, lumaki ako sa Catholic school at meron kami ipinipin dito na Santo Niño. Maliit na nito. I remember when I was young, sabi ni Pastor Well, naniniwala ko sa Santo Niño. Nung ninyo pa ang Panginoon. Pero hindi siya nanatiling ninyo, lumaki siya. Sabi naman ni Pastor Well, naniniwala ko na
siya'y lumagda dito sa mundo. At siya'y pinako sa cross. Pero hindi siya nanatili nakapako. Kaya makikita yung cross natin, wala nang nakapako. Kasi yung panahon ng pagkapako niya, tapos na yun. Amen. At kasama ko yun. At tapos na rin yun. At siya'y nilibing. Kaya kung titingnan natin, even in the Quran, wala silang makitang libingan ni Jesus. And even in the Bible, wala silang makitang libingan ni Jesus. Kasi siya'y bumangon sa pagkapatay. Kaya makikita na wala tayong may tuturo kung saan ito yung ilibingan ng Panginoon, kung saan katulad doon sa Mecca, meron silang libingan na binabalik-balikan nila at libo-libo, milyon-milyon tao pupunta-punta doon para makumpleto yung kanilang pagkarelyon. At pag sila'y nakapagpunta doon, kahit hirap ang buhay dito sa mundo, sa Pilipinas, mangungutang sila o talagang gagawin nila ang dapat nilang kasi para magkaroon sila ng puting anong tawag ng Sister Diday? Yung puting nilalagay dito para maging haji. Nilalagay dito. Alam mo yan? Okay. Kasi pag nakapunta ka doon sa Mecca, pag uwi mo, meron mong ilalagay dito. Iyon ang tanda na nakapunta ka na doon. Amen. Pero, hindi na natin kailangan mag-travel pa doon. Amen. Kasi nandito na yung, dumating na sa atin yung mensahe. At ito yung mensahe ng krus na kayo niligtas na 2,000 years ago. Huwag na kayong lumakan na tila para pagang nakasangla pa. This is a sign that there is a price that's been paid. At hindi ito dugo ng anumang Hudyo, anumang Hintil, but ito'y dugo ng Panginoong Diyos at tinubos tayo sa ating mga kasalanan. At tayo, ngayon, bumabangon doon sa mga kasal po ito para may alam kong maintindihan ako doon sa mga kasal na. Spiritually sa Panginoon. Pag sila'y kasal na, hindi kagad nila isipin yung sarili lang nila. Alam nilang kasal sila sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, call out to me and I will answer you. Amen. Let's sing this song. Awitin natin uli yung ginawit na all my life, we have been faithful, and then we close. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. For the moment I wake up, until I lay my head, and I will sing.
plano ng aming mga buhay. Hallelujah. Sabi ni Pastor Jess, matagal nilang gusto pinlano na pumunta rito, pero Lord, ito yung araw kung kailan ang pastor ng Tagaytay tatayo dito sa likod ng pulpito at Maranatha. Dahil ikaw, Panginoon, ang totoong may hawak ng oras namin dito sa mundo nito. Thank you, Lord, for our dear Pastor Jess sa mensahe na pinadala niyo sa kanya. Lord, may continue, Lord, to use him, Lord, in a special way. Na marami pa, Panginoon, ng mga churches na in his presence, Lord, na makita, Lord, ang iyong presensya sa kanya. Na patuloy ka, Lord, maging blessing. Hallelujah, sa lahat ng pupuntahan ni Pastor Jess at ng kanyang mga kapwa manggagawa at mga kapatiran na patuloy na sumusuporta sa ministry. Salamat, Lord, sa kanyang family. Dahil, Lord, mahirap, Lord, na iwan ang mga kongregasyon, lalo na parang ng linggo. At pinahintulutan niya, Lord, na hanggang linggo nandito siya. Hallelujah, Panginoon. Ikaw nawa, Lord, ang magsupli sa lahat, Lord, ng kapaguran, effort, at sa lahat, Lord, na ginugol nilang oras. May continue, Lord, to bless them at patuloy mo, Lord, ingatan sila sa kanilang pag-uwi. Give them a fair weather at patuloy ka, Lord, na manguna sa kanila sa daan. Balutan mo, Lord, ang kanilang sasakyan ng iyong proteksyon. Hallelujah. At Lord, kung meron oras pa, Lord, ibalik mo sila dito, Lord, sa mga susunod na mga araw. Hallelujah. Dahil naniniwala ang Lord. Hallelujah. Na ito, Lord, ang gusto mong mangyari sa amin. Hallelujah. Na magpalakasan kami sa isa't isa. Sabi ng prophet, you scratch my back and I scratch yours. At ang sabi ng prophet, and even you don't scratch mine, I will scratch yours. Panginoon, ibigay mo sa amin ang Espiritu, Lord, na katulad ng binigay niyo, Lord, ng Espiritu doon sa propeta. Hallelujah. Na patuloy ka, Panginoon. Hallelujah. Na kumilos, Lord, sa aming kalagitnaan. Na patuloy mong gamitin ang mga ministry nito. At ganoon din kay Mother Darlie, Pastor Darlie, at katulad din ng kanyang family, at katulad din ng kanyang kongregasyon. Hallelujah. At sa family, Lord, di Pastor Ren, hallelujah. Sister Chichi, Sister Pao, and Sister Lindy, at kanilang apo, an extended family, at ang Overcomer Worship Center, Lord, na kung saan doon ako lumaki. Hallelujah. Doon mo ako trinain. Doon mo ko, Panginoon, pinamulat, Lord, ng buhay Kristiyano. Hallelujah. Dalangin ko, Lord, patuloy mo, Lord, gabayan ang aming pastor sa Overcomer Worship Center. Hallelujah. Dahil naniniwala ko, Panginoon, walang aksidente sa mundo nito. Hallelujah. Lahat ito, Lord, pinahintulutan mo mangyari dahil mayroon kang plano para sa amin. At ang sabi niyo, Lord, sa Scripture, hindi mo kami pinagplanuhan ng masama. Pero ang plano mo sa amin, Lord, ay mabuti. Hallelujah. Bless you, Lord, lahat ng mga kapatiran na patuloy nagpapagamit sa iyo, sa lahat ng kamay. Hallelujah. Sa lahat ng kamay na ginamit niyo, and even, Lord, sa mga kamay, Lord, na hands under. Hallelujah. Na hindi man nakita, pero nandoon, Panginoon, ang kanilang suporta sa ministry na handa sila magpagamit the whole time. Hallelujah. At handa, hallelujah, sa anumang circumstansya na maglingkod sa iyo. Dahil, Lord, sabi niyo, Panginoon, dito ang kasalan. At darating ang panahon, ang pupuntahan namin sa langit ay wedding reception ng langit. Amen. Salamat po, Lord. Hallelujah. Sa biyaya nito na aming natamo. Thank you, Lord, for all the goodness. Thank you, Lord,
sa lahat ng trials, sa lahat ng test. Hallelujah. Sabi niya Panginoon, trials after trials, test after test, until the life of God reflected in you. Salamat po, Lord, dahil ikaw, Panginoon, ang bumisita sa amin sa dakong ito. In a form of our brothers, hallelujah, na ginamit niyo para madala at mapakinggan namin at maunawa namin ang mensahe na regalo niyo sa amin sa unang linggo ng 2025. Hallelujah. Salamat, Lord, sa lahat, Lord, na mga tumugtog at sa lahat, Panginoon, hallelujah, na kasama ko from the start until the end, hanggang ngayon. Hallelujah. Dahil alam ko, Lord, meron pang mga susunod, Lord. Hallelujah. Na ikakasal sa dakong ito. Amen. In Jesus Christ, wonderful name we pray. Lahat magsabing Amen. Amen. In Jesus. Let's sing the song.